So tama-tama ngayon no, na end of July. So tingnan natin kung magkano yung gross at saka yung net income natin sa pag-alaga ng mga native na mga manok. Lugi ba or kumikita ba tayo sa ganito pag-alaga ng ganito mga native na mga manok? Kasi kadalasan sa ano no, kahit anong bigay natin ng mga positive na mga tips, mga videos ano, pag-share ng mga tips sa tungkol sa pag-alaga at paano kumikita sa mga native chicken, kadalasan mayroon talagang masasabi na walang kita sa pag-alaga po ng mga native na mga manok. Okay, so maya patunayan natin based po sa ating mga record sa gastos, sa gross sales natin at saka net income. But anyway, sa ganitong manok ay inconsistent ang ating kita. Minsan kumikita ka, minsan kaunti lang yung kita, minsan malugi ka, then part na yan sa pagninegosyo yung malugi kasi wala namang perfecto talaga. Actually siguro no, meron sigurong iba na sumusubok na nag-alaga ng mga native na mga manok. Kung masabi nila siguro na lugi sila, depende kasi yan siguro sa lugar. Kasi may mga lugar talaga na mura ang pagbenta ng mga native na mga manok, lalo na sa mga probinsya. So, yun. Kaya hindi natin masisi yung iba kung bakit sinasabi nila na malugi sila, dahil magdepende ang demand sa lugar. Sa lugar namin dito, advantage ang mag-alaga ka ng mga native na mga manok dahil una, binibili naman siya sa tama na presyo. Okay, so hindi naman siya binibenta natin na binabarat. Okay. So after nito magpakain, pakita ko sa inyo kung may kita ba o wala. Lahat-lahat na siguro para at least makita nyo kailan tayo nalugi, kailan po tayo kumikita sa pag-alaga ng mga native na manok. Lugi ba? Or lugi ba kaya ang pag-alaga ng native na mga manok? Okay. So dito muna tayo sa ating basilan. Okay. So ngayon no, July 31, then start na August. August is off season kasi yung August. So iwan ko lang ba sa mga manok natin kung may huminto ba sa pangitlog or wala. And depende lang kasi August, off season kasi yan. Then mga bare months, yun na yung mga pagbalik nila na malakas naman silang mangingitlog. May iba dito, may edad na pero nakita ko malakas pa man mangitlog, so hindi pa na natin sila kinakal. Okay, habang magbigay pa sila sa atin ng itlog, ito mga basilan na ito, hindi pa na natin ikal. Okay. Ang ano siguro sa pag-alaga ng mga native na mga manok, ano siguro, discarded siguro kung paano tayo nagbenta, paano tayo nagpresyo sa ating mga buyers, sa ating mga customer. Ganun siguro yan. O kaya yung iba siguro, sinasabi nilang na lugi kahit hindi man nila nilista, hindi man nila na total kung magkano yung gross at saka yung mga net income nila sa pag-alaga ng mga manok. So kailangan ilista mo muna bago sabihin na nalugi or kumikita ka. Kaya tayo tumatagal or nagpapatuloy sa pag-alaga ng mga native na mga manok. Before pa hanggang ngayon, native talaga yung gusto natin. Dahil alam na natin kung paano ito ibenta, paano ito i-market, paano nito kumita sa ganitong mga manok. Kaya dito na lang muna tayo, di ba? Pero mga ilang ano siguro na mga months, meron na tayong mga heritage na manok. Yung napili ko yung Black Australorp. Meron tayong Black Australorp doon. Wala pang partner. Pinag-isipan ko kasi yung pag-upgrade sa mga basilan, Black Australorp. Pinag-isipan ko muna dahil hanggang ngayon ang dami pang mag-inquire about nito sa ating mga basilan na mga manok. Kaya yon. Kaya patuloy pa rin tayo sa pag-alaga ng mga pure
na mga basilan na manok. Okay. So dito muna tayo sa ating mga sampin. Kanina meron tayong nakolekta dito na itlog. Malakas rin mangitlog yung ating mga sampin. Yung pinakauna ko dito na mga sampin, malakas sila mangitlog, kaya hindi muna natin sila ikal kasi na sayang. Meron pa tayong ibang sampin doon, no? Naglilimlim kaya nakita nyo kaunti na lang. So yung iba nalaglag na yung mga balahibo, baka siguro mag ano na, baka sa August din na to sila mangitlog. So hoping hindi kasi marami pang order. Hoping na mangitlog pa sila kasi dami pang order natin dito sa sampin, basilan. Kaya makita nyo yung ating kulungan halos bakante na. Halos binili na lahat. Yung maiwan na sisiw, yung mga reject na lang, yung may mga diferensya. So binago rin natin yung ratio ng ating mga sampin dito. Okay. Kasi nga kaunti lang yung mga itlog na may mga similya nung nakaraan natin nasalang sa incubator. Okay. So dito yung iba nating sampin, no. Ibalin natin mo dito, boy. Dito yung iba. Yan, no, naglimlim yung ibang sampin dito. Dili na sila mag-away dire, boy. Dili nila bulihon tong isa. Kato. Bro, kapit na siro ni mangitlog, okay, pula man ang mata. Ay mata ang nawong ba? Ibali na kaya na dito pikas, no? Or ang kanang katong isa bro, na to galumlum tong isa siguro ba? Bro, usa lang ani ang galumlum, no? Tingog ba ni kay? Asa? Kana siguro isa ibalhin dito, no? Kani. Kana pa kay bro, pula na kay ang naong ba? Grabe ka pula yung naong ba? Apit na lang siya. Tulo ka adlaw ano ko. Pwede na ba yung silang tulo? Kang isa na ko, bago pa na kay. Makaling duha siguro. Okay. So, minsan yung mga tandang natin ay pinapahinga natin yung mga tandang. Okay. So, yan yung ating basilan. Pinapahinga muna natin. Mga after 1 month siguro, isalang natin ito ulit. Kasi sayang, maganda ng basilan, no? Malaki, oh. Yan na basilan. Na ano kasi yung kanyang mga balahibo, anong tawag dyan, ha? Ito yung ano nito, simula bata to hanggang sa paglaki nila. Paglaki nito, hindi ito nagkasakit. So yan yung ating basilan. Dito ko rin nilagay yung ating, sa hindi pa nakakita, yung ating mga incubator, yung ating chiller, yan. So yung ating chiller, yung mga itlog na nakolekta natin, naglagay na tayo ng tissue. Yan na. Kasi nasubukan natin na walang tissue. Hindi maganda ang resulta. Kaya balik tayo sa dating gawi. Yan. So yan yung ating incubator. Malaki yung ating incubator. Maganda yung pagkagawa nitong ating incubator. Sa DM Egg Incubator. Okay. So yun. Ano natin? Tingnan natin yung ating record. Hindi lang sa July, kundi from January up to July para makita nyo kung kumikita ba tayo or hindi sa pag-alaga ng native na mga manok. So ngayon ay titingnan natin kung may kita ba tayo sa pag-alaga ng native chicken. So ito yung
record natin sa ating gastos or expenses natin at saka kung magkano yung kita natin. So sa kabuuan sa July, ang kinikita natin dito ay ito yon 31,240. Ang gastos naman natin 13,176. So kung ang gross income natin for the whole month is 31,240, i-less natin yung ating gastos na 13,176. For this month of July ay kumikita tayo ng 18,064. So ngayon naman, baka sabihin po ng iba na yung pinapakita po natin is yung yung binablog natin yung kita lang, hindi natin pinapakita kung kailan po tayo nalugi. So dito pa rin yung isang notebook natin. Actually, pwede kayong maggawa-gawa ng inyong record niyo. Ang importante is madali niyo maintindihan. So ito na po yung summary ng ating record natin, no? So dito, nilagay natin yung total income natin for this month, 31,240. Yung net income naman is 18,064. So para hindi masabi ng iba na yung pinapakita natin, yung kita lang natin, kailangan ipakita din po natin kung kailan po tayo nalugi. So kung i-summarize natin, yung income natin from January, ngayong 2026 hanggang ngayong buwan sa July 2026, ito na po yung net income natin. So may times talaga na malugi po tayo. Tulad ganito, yung red, negative tayo dito. So, nalugi tayo ng 11,773, 8,267. But mostly yan, kasi meron tayong mga binibili dito na mahal. So, mostly yan, dito sa ating pag-alaga ng native chicken, ay may kita po talaga siya. Kahit i-add natin itong 7,190, 15,000, 111, 9,000, ito nakakatawa pa, 570 isang buwan. Ito 18,000 sa loob ng isang buwan na kita natin. Kung i-less natin ito sa ating lugi na 11,773, 8,267, meaning to say, sa pag-alaga ng native chicken, base po sa ating na-record natin dito, ay may kita po talaga siya. So, hindi ibig sabihin na yung iba na lugi sa native chicken, negative na tayo rin ay malugi. So, hindi po. So, ibig sabihin, sa summaries po natin dito sa ating record, talagang kumikita tayo sa pag-alaga ng native chicken. 2 beses lang po tayo nalugi by month of March and April, but mostly dito kumikita tayo. So yun nga, ulitin ko, may kita talaga sa pag-alaga ng native chicken. Base po sa ating na-record po natin na gross na kita natin at saka i-less natin yung ating expenses at yung maging net income natin, kumikita ang native chicken base po sa ating record. Okay?